Bless you, beloved. Bidayne, Imape. Tayo po'y manalangin na mahal. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Maraming salamat, Malapit Jesus. Sa iyong matamis na banal na presensya, iyong binuhos sa aming kaligitnaan, sa pagkilos sa aming mga puso, sa magitan ng mga papuring awitin. Malapit Panginoon, salamat sa pagkalingisyo sa mga pag-awitan, sa mga patutuo, sa mga awitin ng Jesus Finest, Generation Choir, mga tugtugian, instrumentalists, inilang inside. Sa pagbibigay, salamat sa mga anak yung matatapat. Pag-aaral ng salita, Malapit Jesus, ka magpala. Sa ganakin lang ako magawa, masalamat ko sa inyo. So, ang dalangin namin ginagalang, Mahal na Pastor. Bless us once again, O Lord, through your word. Amin sinasaway lahat yung kaaway. I bind you of Satan in the name of Jesus. Di mo sa umilip ang lapit ng pusing spirit. I command you in Jesus' name. Cast out in the name of Jesus. In the name of Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. The highest praise, glory, honor, and power only to our Lord Jesus Christ, the King of Kings and the Lord of Lords. I'd like to give double honor and respect to our beloved Pastor, Evangelist Wilde Estrada Almeida, the end time prophet, our loving God. And we always remember and cherish the blessed memories of our beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida, beloved Mama Dear, sa kanilang mga beloved children. Nabati ko rin lahat ating beloved preachers, beloved co-workers, mga wait, mga manugtog, ating mga webcast viewers, and sa inyong lahat, kinamahal. Magandang hapon po, pariyan naman na Pinoon. Kindly read the book of Acts, chapter 5, verse 20. Gawa 5:20, ipibasa. Aklat ng mga Gawa, 5, talatang 20. Magsihayo kayo at magsitayo kayo sa templo at sasabihin ninyo sa bayan ang lahat ng mga salita ng buhay na ito. Amen. Go stand and speak in the temple to the people all the words of this life. Yan po ating pag-aralan. Go and speak. Mayo at magsalita. Yan po ang ating topic sa araw na ito. Ayaw ng malapit ng tahimik tayo. Amen? Dapat ipagmalaki natin, taas noo tayo, na tayo'y totoong anak ng Diyos. Nothing to be ashamed about. Kaya dapat mahiya. Ano itsura mo? Anong kasuotan mo? Ano ang status mo sa buhay? Wala ka dapat kahiya. Dahil ang mahalaga, anak ka ng Diyos. You are in the truth. Alam mo katotohanan at you are sure that you have eternal life. Malapakan natin, Panginoon. Amen? Go and speak. Salita tayo, the words of this life. What are the words of this life? Ano ang salita ng buhay na ito? Ang salita ng buhay na ito, walang iba kundi yung Ebanghelyo ng ating Panginoon. This is the words of this life. The gospel of Jesus Christ. The power of God unto salvation. Ahadlangan na mga kaaway ng Diyos ang Ebanghelyo. Pipigilin ang Ebanghelyo. Kanilang pasinungalingan ang mga kapangyarihang gawa, ang mga himala. We will be lied upon by the enemy, the miracles, the signs and wonders. Papasinungalingan. But you have to go and speak. Pagsabi mo na totoo ang Ebanghelyo, totoo ang himala, totoo ang kaligtasan, totoo na pinago ka, totoo na ikaw ay tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Hallelujah! Praise the Lord! Kung babasahin mo yung buong context ng mga talata na yan, buong chapter 5, the believers, the apostles, are being hindered by the enemy. Hinahadlangan sila ng mga religious leaders para ipangaral ang Ebanghelyo. In fact, yung mga himala, pinapasinungalingan nila. Pero anong sabi ng Panginoon? Go and speak the words of this life. Kahit na maraming nagpapasinungaling, kahit na maraming humaharang, sabihin mo ang katotohanan.
Hallelujah! Praise the Lord! It is our duty. It is our duty. It is our mandate. Ito ang ating katungkulan. Sabihin mo, no matter what, dahil ang Diyos mo ang nagpuprotect sa'yo. Wala ka dapat katakot. Say the truth. Speak the truth. Amen? Because in the last days, the Antichrist will force everyone to worship Him. Sa huling panahon, pipigilin ang Antikristo at pipilitin lahat ng tao na sumunod sa kanyang agenda. All the people will be forced to worship or to follow his agenda. Even the presidents, even all the people of the world, the influential people of the world, will be used by Satan to hinder the gospel of Jesus Christ. Amen? Malinaw sa Biblia. Even the second coming of Jesus Christ sa Biblia, ay gusto pigilan ng dyablo. Sa Biblia nakasulat. Nandiyan yan. We'll be discussing on that next time. Pipigilin ng dyablo yung pagbabalik natin manapay ni Jesus, kanyang second coming. Pipigilin niya. Ang tawag dyan, the Battle of Armageddon. Yung Battle of Armageddon doon sa Valley of Megiddo, doon yan sa Palestine, yung napakalawak na kapatagan. Doon magtitipon-tipon ang mga halos buong hukbo ng buong mundo, mga sundalo, na inutsukan ng demonyo para mag-gather, para magkatipon, para girahin ng Israel. Ang layunin isa lang, to hinder the second coming of Jesus Christ. Lalabanan nila ang hari ng mga hari. But they will be defeated. Lahat sila tutupukin ng apoy. Isa lang ang hari, isa lang matatagumpay, Jesus Christ. Hallelujah! Praise the Lord! Walang sino man, kahit sino sa mundo, kahit sinong antikristo, kahit sinong elite, kahit sinong mayayaman sa mundo, you cannot defeat, you cannot hinder the second coming. Dahil tao ka lang, wala ka magagawa. Dahil ang kalaban mo, Diyos, hari na mga hari, ang ating mahal na Panginoon. Amen? Anong klaseng kaisipan ng mga taong ito? Hindi na tao yan. Mga tao na sinasaniban ng demonyo. Pero mo lalabanan mo yung hari ng mga hari. That was written in the Word of God. During the Armageddon, the last war, before Jesus Christ comes in the second coming, lalabanan nila sa Biblia. Anong klaseng kaisipan yan? Pero mo, Diyos. Kasi nga, itinuro sa kanila na si Satanas daw ang Diyos. Mga antikristo kasi mga taong ito eh. Ang kanilang, nabrinwa sila ng turo ng mga Satanism na si Satan daw, yun daw ang Diyos. Kaya lalaban sila. Pero malinaw sa Biblia, they will be devoured by fire. Walang matitira sa kanila. Walang matitira sa inyo. Kayo na lalaban sa mahal na Panginoon. Kaya habang may panahon pa, magbago ka na. Ngayon ka na. Maniwala. Believe the gospel, the power of God, and the salvation. Isa lang ang makaligtas sa tao. Ebanghelyo ni Jesus Christ. Kaya nga tayo inutusan, magsalita kayo. Palakpakan natin, mga Panginoon. Amen. Huwag tayong magmukmuk sa ating mga problema. Go and speak the words of God. And sa Biblia, but seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Diba? Pag sinabing seeking the kingdom of God, ang paghanap ng karya ng Diyos, isa sa mga nakapaloob dyan ay preaching the gospel, testifying the gospel, testifying the miracles of God. That is the kingdom of God in the Bible. Kaya dapat magpatotoo ka. Pag may problema ka, minamahal, humayo ka, magtotoo ka, magugulat ka, pag-uwi mo, lutas na ang problema mo. Sinabi ng Biblia, all these things shall be added unto you. Mga problema mo, mga hinanakit mo, mga kaguluhan sa buhay mo, speak the word of God. Dahil ang dyablo, ginugulo ang buhay ng mga anak ng Diyos. Bibigyan ka ng mabigat na problema para hindi ka makapagsalita. Fight, lumaban ka, speak the word. At matatalo mo ang kaaway. Palapakan natin, mahal na Panginoon. Amen? Nandito na po ang Antichrist.
kindly read John chapter 6, verse 66. Juan, Kapitulo po 6, ang talata po minamahal ay 61. Dahil dito'y marami sa kaniyang mga alagad ay nagsitalikod at hindi na nagsisama sa kanya. Ayan o. Tingnan mo yung talata. 666. Di ba? John chapter 6, verse 6. Akala mo, aksidente lang yan? That is a revelation from heaven. Kapahayagan ng Diyos yan. Na when the Antichrist will reign, paghahari ng Kristo, ang 666 palaghari na maraming magsisitalikod sa pananampalataya. Yan sinabi dyan. Dahil dito'y marami sa kanya mga alagad ay nagsatalikod at hindi na nagsisama sa kanya. Tumalikod ng mga alagad. Ano ibig sabihin yan? Pag ang Antikristo maghahari na, marami raw tatallikod. Nangyayari ba? The so-called Christians in the world today ay nanlupay-pay na sa kanilang panampalataya. Sumama na sa ibang mga churches. Sumama na sa Antichrist. Nababayaran sila, minamahal. At natatakot sila. Baka isang araw, hindi na sila makakain. Baka yung lahat kasi kukontrolin ng Antichrist. At yan po ay nangyayari. Yan po ay isang kapahayagan ng Diyos. Kaya nga, John 6:66, chapter 6, verse 6. 666. Ibig sabihin, pag dumating 666, maraming tatalikod na mga alagad ng ating malapit. Pero pinagpala ka, pag nandito ka, you're kumbinsido ka na hindi ka tatalikod. Amen? Pag nandito ka sa tunay na gawain ng Diyos, may tunay na tao ng Diyos, hindi ka tatalikod. Bakit? Kumbinsido ka na totoo ang kapangyarihan ng ating malapit. Hallelujah! Praise the Lord! Kumbinsido, you are convinced that God can supply all your needs according to His riches in glory by Christ Jesus. God will supply all your needs. Amen ba, minamahal? Ang Diyos ay magsusupply ng kailangan mo. Hindi mo na kailangan sumamba sa hayop. Sa Biblia kasi pag sinabi, sumamba o sumunod, pareho lang yan. What you worship, who you worship is who you follow. Kung sino ang sinasamba mo, yan ang sinusunod mo. Hindi mo na kailangan sumunod sa agenda ng Antikristo. No need. Dahil ang Diyos mo, kaya ka supplyan ng kailangan mo. Hallelujah! Praise the Lord! Amen ba, mahal? Proven ba? Napatulayan ba? Ayan, beloved Sister Beng Cristomo, nandyan. Nagpatuto kanina. Pauwi na sa bukas sa Canada. Yan siya po nagpunta para sa krusada po doon sa Surigao. Dahil taga Surigao po yan, Sister Beng, Sister Annabel. Siya po nag-sponsor doon sa krusada. Pero, nagpadala, nagsakripisyo, hundreds of thousands of pesos para lang tumulong sa gawain. Tunay na pagmamalasakit sa kaluluwa. Sinabi niya sa akin, sabi sa akin, Kuya, yung pera niya mahalaga sa akin, pero alang-alang sa mga kababayan ko doon sa lugar na. Diba? Yan ang pagmamahal sa kaluluwa. Kaya nakakahawa ang espiritu natin, mga pastor. Mga pastor, lahat binigay, pati buhay, para sa kaluluwa. Hallelujah! Praise the Lord! Kahit buong kayamanan sa libutan, hindi kaya palitan. Hindi kaya bilhin ang isang kaluluwa. Priceless ang isang tao lang, maligtas. Hindi kaya bayaran, hindi kaya kumpara kahit ilang bilyon na salapi sa buong mundo. Kaya, beloved Sister Beng, siya uuwi nga sana doon, pero sabi ng beloved children, huwag ka na mo, Sister Beng, dito ka na lang, mapapagod ka lang. Anyway, marami ka ng sakripisyo. You have given a lot of your money for the crusade. Malaking bagay na yan. Kahit di ka na umuwi doon. Wala pa natin. Sister Beng, nandito, kasama natin.
Hindi siya nag-stay sa baliwag. Sabi nga, Sterling sa akin nung nag-uusap kami sa Messenger sa Canada, sabi niya, Kuya, saan bang maganda mag-stay? Sabi ko, marami magandang lugar dito. Mamili ka saan gusto mo. Sabi niya, may nagsabi sa akin, doon siya sa Gabaldon. Sabi ko, okay, maganda. Gusto mo, samahang ihatid ka namin doon. Kahit saan gusto mo. Sabi niya, sige, punta ako dyan. Dumating siya sa baliwag, sabi niya, hindi na ako pupunta dito, lang ako sa baliwag. Sabi niya, tuwang-tuwa ako dito kasi araw-araw mga worker nagpupuri. Tuwang-tuwa rin sa kasi doon. Siyempre, hindi naman sa pagpuri ng maraming kasama. Nagpuri sa daw sa bahay, siya lang mag-isa. Sabi niya, nung nandito ako, masaya pala talaga ang buhay dito sa loob. Masaya na mahirap. Amen ba? Pero yung hirap mo, natatakpan ng kasiyahan pag nadadama mo ang banal na presensya ng ating malapelo. Ang sabi niya, God inhabits the praises of His people. Di ba? Nananahan lang siya sa papuri ng kanyang bayan. Pag nagpupuri ka, nandyan, dumadalo yung Banal Espiritu. Bakit? Sinananahan sa mga papuri. Hallelujah! Praise the Lord! Kaya nga, ito nga yung pinag-usapan natin. When the reign of the Antichrist reigns, many of the disciples will be no more serving the Lord. Yan ang sinabi ng Biblia. Ay sabi dyan, basahin ko lang sa English, 6:66. From that time, many of the disciples went back and walked no more with Him. Yung panahon na yan, yung mga disciples ay tumalikod sa malapit. Hindi na sumama sa Kanya. For what reason? Mahirap na kayong pinapangaral. Masyado na mabigat ang pinapangaral malapit. When you read all the chapter of chapter 6, when you're reading the whole chapter, minamahal. Kaya sila tumalikod dahil hindi nila matanggap ang bigat ng mga pinapangaral ng ating mahal na Panginoon. Ganon din sa end time. Pag alaalanganin ng panampalataya natin, baka tumalikod ang iba? Bakit mabigat na ang salita ng Diyos sa end time? Mabigat na mayayari dahil lahat ng tao pipilitin na sumamba, sumunod sa kanyang agenda sa buong mundo. Pag hindi ka susunod, you cannot buy anymore. Hindi ka na makabili. Hindi ka na makapagbenta. Wala na, ibibilanggo ka na. Ina-lockdown ka na. Pero, magtotoo kang naglilingkod sa tunay na gawain, protektado ka ng ating malapay. Amen? That you will be supplied by all your needs. You will be supplied. Mayroon posible ba? Mayroon pa yung posible sa Diyos na buhay? Mayroon ba? Ay nga, Sister Bing, di ba? Nagpatuto niya. Ulitin ko lang yung patuto niya. Hindi siya nagpaturok doon sa Canada. Hindi ko naman sinasabi mga nagpaturok ay wala nang kaligtasan. I'm not saying that. Sinasabi ko lang na iba kasi di naniniwala. Sabi na, hindi pa yan. You pray to the Lord. Manalangin ka kung hindi pa yan. Pero isang tiyak na bagay sabihin ng mga Pinoon, inangusap na ng kabatiran, huwag nyo lang ileten. Dahil yung inimplementa sa buong mundo, that is the mark of Satan. Sabi natin mga pastor, do not receive the mark of Satan. Kung nakatanggap ka, huwag mo lang ulitin, you will be forgiven. Palakpakan natin mga Panginoon. Hallelujah! Di ba masakit yan? Di ba masakit yan? Masakit ang mga salita sa mahuling araw. Masakit, mabigat. Hindi naman tayo nagsasalita dito. Salita ng Diyos. Amen? Pero sa huling araw, masakit ang sasabihin ng mahal na Panginoon sa kanyang salita. Masakit ang kanyang sinasabi in the end times. Pero mo, hindi na ako makabili, mahal na Panginoon. Paano kinabukasan ng pamilya ko? Paano na ako? Sabi na Panginoon, huwag ka mag-alala. Dahil kukunin ko na nga kayo eh. Iwanan mo na nga dito eh. Hallelujah! Praise the Lord! Hindi mo na kailangan sumunod sa agenda ng Antikristo because
all the things of the world will be left behind by the church. Lahat yan, iiwanan natin. Amen? Kaya sabi naman Panginoon, for where your treasure is, there will be your heart also. Tingnan mo, kung nasaan ang kayamanan mo, nandoon ang puso mo. Masakit? Hindi. Masakit sa mga nag-iipon ng kayamanan. Pero sa mga hindi nag-iipon, Mr. Lord, wala man ako inipon hindi, walang problema. Pero pag ang pag-ibig mo sa mga Pilipino 100%, kahit marami kang kayamanan, hindi masakit sa iyo kahit mawala. Bakit? Masigit yung kayamanan, inanda ng ating mahal na Panginoon. Amen? Oh, hindi siya nagpaturok si Sister Beng. Anong testimony niya? Pinagtanggol pa sa kanyang boss. Pinagtanggol pa siya. Siyempre, nagreklamo yung mga kasama niya doon sa company. Boss, bakit ito si Annabel Crisostomo hindi magpaturok? Bakit nandito pa rin? Di ba ang ating policy, tatanggalin lahat? Ganyan ang diablo eh. Tatakutin ka, tatanggalin kita. Hindi ka sasunod, tanggalin kita. Wala ka ng trabaho. Yan ang agenda ng Antikristo eh. Tatakutin ka eh. Takutin nyo lang yung takot sa inyo. Yung walang Diyos. Pero pag may Diyos na buhay, walang makatakot sa iyo. Hallelujah! Praise the Lord! Sabi ating mga pastor, isa lang katakutan natin, ang Diyos lang. Sabi mga pastor. Tapos, pagkailan matatakot tayo. Di ba? Amen ba? Sabi na mga kasama Mr. Beng, bakit ito si Annabel? Boss, nandito pa din. Sabi ng boss niya, huwag niyong pekalaman si Annabel. Dahil ang kanyang malakas na kanyang pananampalataya sa kanyang Diyos. Tama? Ganyan sa Biblia. Ganyan sa Biblia. Hallelujah. Be faithful even unto death, and I will give you the crown of life. Sinabi pa na ba yun, kahit sa bingit ng kamatayan, maging tapat ka pa rin. Pagkain lang, bingit ka ng kamatayan, tapat ka pa rin. How much more kung trabaho lang? Kaya, pakita natin na talagang we are the true church of the living God. Pinakita natin mga kapatiran, ang daming kapatiran, minamahal. Hindi sila nagpadala kasi alam mo na ang trabaho ng kalaban, pananakot lamang. Yun ang trabaho niya. Kung matakot ka, talo ka. Pero kung tatayo ka, ang Diyos mo, pagtatanggol ka. Malapagan natin. Di ba? Amen ba? Minamahal? So, ano sabi dyan? Matthew chapter 24, verse 24. Mateo 24:24. Sapagkat may magsisilitaw ng mga bulaang Kristo at mga bulaang propeta at mga papakita ng mga dakilang tanda at mga kababalaghan. Ano pa tililigaw kung maaari, pati mga hirang. Amen. Pati mga hirang pwedeng iligaw ng mga bulaang ministro, bulaan mga ngaral. Nandito na ba mga bulaan? Mas aktibo pa nga yung mga bulaan sa katotoong church eh. Mas active pa nga sila eh, sa atin, mga bulaan. Yayaman nila eh. Di ba? Tayo, pag may mga krusada na, takot-takot na, pag sumama natin mga Panginoon, wala pa kaming panggastos. It's anniversary natin this coming April 16. Wala kaming hawak dito. Hindi kasi mayayaman. Mga bulaan, yayaman. Pero tayo, sabi ng Biblia, pag matuwid ka, mabuhay ka sa pananampalataya. Habakkuk chapter 2, verse 4. The just shall live by faith. Wala tayong hawak. I-invitation pa lang, magpapagawa pa lang tayo ng mga invitation, mga leaflets. We need 10,000 o 12,000 pesos. Leaflets pala yun, ha? Ayan, yung ginagawa na yung bagong information natin dyan.
para lahat ito, pati webcast, ililipat natin sa labas. Para lahat ng kapatiran na nasa labas, pasok sa loob. Praise the Lord. Kasi may mga kapatiran sa gilid, pag panahon ng gawain, minsan nagkikwentuhan na lang. Siguro naiinitan. Aliwin natin ang sarili natin, ang init sa labas eh. Kwentuhan na lang muna tayo. Kaya, pasok kayo sa loob, para hindi kami kwentuhan, para malamigan kayo. Malakpakan natin. Kaya ginawa natin ang paraan. Bakit nag-umpisa na dyan, itayo yung gilid natin? N4 and webcast, tatayo natin. May hawak pa tayong pera? Wala. Pumunta ang mga workers sa hardware. Sabi nung tindera doon, "Uy, mga miracle, ba't ang tagal nila din madalaw sa amin? Pwede naman kayo mangutang dito. Ba't di kayo mangutang?" Di nangutang tayo. Di ba? Buhay ang Diyos. Di ba? Hallelujah! Amen! Yan ang gusto ng Panginoon. Mabuhay tayo sa pananampalataya. Kahit wala kang hawak, God will provide. Hallelujah! Praise the Lord! Ganda naman ng alok ng hardware. Ay, mga miracle, pwede kayo mangutang sa amin. Sa probinsya kami nung araw, sa Bisaya, sa Negros. Hoy, mga miracle, bakit ang iingay ninyo? Dito naman, mga miracle. Sa Bisaya kasi miracle, ha? Miracle. Dito sa Bulacan, miracle. Tagalog eh. Pagdating sa Visayas, miracle. Hoy, mga miracle, ba't ang iingay ninyo dyan? Sabi namin, bahala kayo, basta kami magpupuri sa aming malapay. Takot-takot na pag-uusip, nilulusob tayo kaliwat kanan, dinibanda tayo, dadala tayo sa mga police station, pero buhay ang Diyos, hindi tayo pinapahiya. Sila ang napapahiya pagdating sa mga harap ng mga otoridad, sila napapahiya. Bakit? Buhay ang Diyos natin. Maganda rito, dito hindi pag-uusig. Hoy, mga miracle, ba't di kayo nangungutang? Sabi ko, huwag nyo nang palampasin. Utangan nyo na ng materyales para makaumpihan na tayo. Pero nakakabayad ba tayo pag tayo nangutang? Nakakabayad. Kaya nga inalok tayo umutang muli kasi lahat ng utang natin, binabayaran natin. Amen ba? Nababayaran natin. Yung mga air condition na, mga aircon na yan. Lalaki yan. Ilang daan libo yan. That is 700,000. Lahat yan. Magkano lang na-down natin yan? 300,000. Ngayon, atin na yan. Bayad na lahat eh. Nainitan ba kayo? Nalalamigan. Kung nainitan kayo, dagdagan pa natin. Ano? Kayo mag-decide. Nainitan ba kayo? Nalalamigan na. Kasi kung nainitan kayo, dadagdagan pa natin ng another 7. Wag na. Okay. Mabuti naman. Bawas sa stress namin pag wala tayong bayaran. Okay na yung 7. Sabi ng iba, dagdagan pa natin ng 2. Sabi ko, walang problema yan. Kahit 12 pa yan eh. Basta ang malapin ng tayo nagtitiwala, hindi tayo papahiya. Pero dahil ang kapatiran natin ay kontento na sa 7, it's okay. Baka na may iba maglabasan na dahil sa lamig naman. Wala lang tao sa loob, nasa labas na lahat. Di ba? Mahirap na sa labas, nagkikintuhan kasi. Sobrang lamig, kaya iba lumabas. Yun. Iba naman, nalalamig siguro, kaya lumabas. Iba yung malamig, iba yung nalalamig, ha? Kasi pag nalalamig ka, gusto mo sa labas. Pero pag mainit ka, kahit malamig sa loob, gusto mo sa loob. Hindi ko naman sinasabi na lahat na sa labas na lalamig. Hindi naman lahat. Hindi naman lahat. Puri na natin malapit. Kaya nga, sabi nga sa akin ni Mr. Ben, Kuya, dalaw ka sa Canada. Sabi ko, naku, dito nga lang, nilalamig na ako, halong-halalo na doon. Palapakan natin, pero mo, negative 50 ba yun? Yung ano doon, yung lamig, negative 50. Naku po, paano? Baka manigas na ako doon. Yun pala makahinaan ko, yung malamig. Sabi ko, naku, okay na sa akin dito sa Pilipinas. Ayaw ko ng mga lugar na malamig. Pero kung ang Diyos talaga
Eh, siya talaga magsabi at sinabi ng beloved children, wala tayong magagawa kundi tumuloy. Pero kung akin-akin lang, ayaw ko. Ayaw ko. Okay na sa akin. Nung nga nandun kami sa Montalban, sa gilid ng bundok. Tuwang-tuwa na kami doon. Doon kami sa gilid ng bundok. Ang gawain natin sa tabi ng ano ba yan? Yung forest doon, tabi ng libingan. O tabi ng libingan ng chapel natin nung araw. Hanggang ngayon, nasa tabi pa rin. Dumistansya lang kaunti, nilipat. Pero malapit pa rin sa libingan. Sabi ko doon, bakit naman, ang dami namin lugar, dito kayo pumili sa malapit sa libingan. Sabi ko sa mga nandun kami noong araw, bago kami narating dito, ang dami-dami na lugar, ba't dito gusto niyo sa libingan? Sabi niya, kuya, dito kasi mas mura. Ganun. Mas mura. Sabagay, yun ang hinahanap doon ng talaga natin, yung mura. Yun ang hinahanap natin. Noong araw, nandun kami sa Davao, noong araw. Ano ba yun? Anong lugar na yun? Laki kasi ng Davao. May isang lugar doon na, kalimutan ko yung pangalan, isang syudad. Pagpunta namin doon, ang bahay na tinuluyan namin, up and down, na napakaluma. Tapos napakadilim. Ang daming kahoy sa paligid. Sabi ko, bakit dito ang kinuha ninyo? Kasi kuya, ito ang pinakamura sa buong syudad. Pero paggabi rito, hindi ka makakatulog. Dahil maraming white lady rito. Pati mga mukha ng worker na kaputi, ginagaya ng mga white lady, nakaputi din sila, makakasalubong mo. Sabi ko, hindi nga kayo makakatulog. Sabi ko, baka naman, gawa nyo lang yan. Ako mismo, karanasan ko eh. Nung natutulog na kami, hindi ako makatulog, may umuungol sa gilid ng aming kwarto. Umuungol, di ako makagalaw. Sabi ko, totoo nga, mayroon nga dito, nakatira. Ang ginawa ko, di ako makatulog, nagpuri na lang ako, kinasad ko. Mula nung araw na yon, nawala na yung masamang espiritu. Lahat ng mga tao dumadaan doon, ang sama ng tingin sa amin. Yung pala, yung lugar na yon, bantog na mayroong, ano ba yun? Enchanted. Ano ba enchanted? May engkanto. Kaya naman, dumadaan doon, ang sama ng tingin sa amin, nakala mga engkanto tayo. Minsan, haba ng buhok ng mga sister, haba ng damit. Yan sama ng tingin na dumadaan kasi bantog pala lugar na maraming engkanto. Napagkamalan tayo mga engkanto. Di ba na, basta mura, doon tayo. Walang pala. Ganyan ang mga karanasan natin sa probinsya. Salamat sa mamahirap na sitwasyon, naging matibay ang ating paglilingkod sa ating malapay. No gods, no glory. Walang diretsong pagpapala. Gusto mo pagpapala, tiisin mo mga trials. Gusto mo tagumpay, tiisin mo ang kahirapan. Gusto mo sa langit, tiisin mo ang labanan mo ang gawa ng Antikristo. You will be in heaven forever and ever. Hallelujah! Praise the Lord! Even the very elect will be deceived. Kasi gagamitin ng gagamitin ang Antichrist material He will control the economy, the military, the religion, lahat yan. Hawa-hawakan niya lahat at nanghawak niya na lahat. Yan ang sinabi ng Banal na Sulatan. At nangyayari sa panahon natin. Mga Kristiyano, baka may ibang anak ng Diyos para madaya parang iba. Di ba? Iba nga, nandito na sa katotohanan. Pumunta doon si Kristo daw ay tao lang. Nasa katotohanan ka na. Kumbaga sabi nga kwento nila, nasa kama ka na, humiga ka pa doon sa sahig. Ang ganda na nahigaan mo. Bumaba ka pa, pumunta ka pa sa sahig. Nandito na sa katotohanan, pumunta ka pa doon sa nagtuturo na si Kristo ay tao lang. For what reason? Bakit ka pumunta dyan? For money. Yan lang naman malinaw na dahilan. Yun lang naman Yun lang naman dahilan Di ba? Sa Biblia, napakalinaw. There is only but one God, Jesus Christ. Ayan, basahin mo na natin yan. Revelation chapter 1, verse 7 up to 8. Kayo na nagtuturo na si Kristo ay tao lang, si Jesus Christ, magbasa-basa kayo.
O sinasadya nyo lang yan? Dahil para lang kayo'y gamitin ng kaaway. Revelation chapter 1, verse 7 up to 8. Apokalipsis 1, 7 hanggang 8. Narito, siya'y pumaparitong nasa mga alapaap at makikita siya ng bawat mata at nang nagsisiulos sa kanya. At ang lahat ng mga angkan sa lupa ay magsisitaghoy dahil sa kanya. Gayon din siya nawa. Ako ang Alpha at ang Omega, sabi ng Panginoong Diyos. Ngayon at nang nakaraan at sa darating ang makapangyarihan sa lahat. Palakpakan natin, Marapelo. Sino yung nagsasalita na yan? Ako ang Alpha, ako ang Omega, ako ang Panginoong Diyos. Ngayon at ang nakaraan at darating ang makapangyarihan sa lahat. Sino yan? Jesus Christ! Hallelujah! Praise the Lord! Kasi sabihin mo, si Jesus ay tao lang? Anong klaseng tao ka? Hindi ka tao. Baka hindi ka tao. Bang sinabi mo si Jesus Christ tao lang? Ayan. Di ba? Yan ang linaw na sa Biblia. Sabi naman ng pastor, nandito ka na sa katotohanan, maghanap ka pa na ibang katotohanan, hindi na katotohanan ang masusumpungan mo. Kamalian. Tama, di ba? Kamalian. Pero mo, nandito ka na, isa lang ang Diyos, si Jesus Christ. Pumunta ka pa doon sa si Jesus Christ, tao lang. Eh kung tao lang si Jesus Christ, paano ka pupunta sa langit? Dahil, hindi ka kaya iligtas ng tao. Sa Biblia, there's only one Savior, and that is God. Isa lang ang makaligtas sa iyo, Diyos lang. Kung si Jesus Christ tao, hindi ka kaya iligtas. Amen? Dahil ang tao ay makasalanan. Ang tao ay walang kapangyarihan. Pero pag Diyos, makapangyarihan at banal. Kaya kaya ka iligtas. Titus chapter 2 verse 13. Ilang talata lamang ito para patunay na walang ibang Diyos si Jesus Christ. Kawawa naman yung mga nasa katotohanan, pumunta pa doon sa si Jesus Christ, tao lang. Oh. Tito Kapitulo 2, ang talatay 13, minamahal. Nahintayin niyaong mapalad na pag-asa at ang pagpapakita ng kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Heso Kristo. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Di ba napakalinaw yan? Nahintayin niyaong mapalad na pag-asa at ang pagpapakita ng kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Heso Kristo. Paano mo mapasinungalingan yan? How can you belie that? Scripture. Kaya mo ba pasinungalingan yan? Ang dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo? Sasabihin mo si Jesus Christ tao lang? Hindi mo kaya baliin yung talata na yan. Di ba? Si Juan si Tomas nag-alinlangan. Di ba? Naman sa Kristo namatay. Tapos nabuhay mag-uli. Nagpakita sa mga alagad. Nagpakita. Lumusot doon habang titipon sila. Sabi ng mga alagad, wala si Tomas eh. Di doubting Thomas eh. Lagi nag-alinlangan. Jesus Christ, wala na siguro yan. Hindi na nabuhay yan. Pero alagad yun. Nabuhay. Nagkatipon yung mga alagad, lumitaw. Wala si Tomas. Sabi nung mga alagad, Tomas, wala ka. Pala absent ka kasi. Di mo nagpakita malapit sa amin. Nagpakita sa amin, sabi, maniwala ako. Yung mga mili mag-absent, puno-puno ng pag-alinlangan yan. Si Tomas, wala eh. Di ako may sabi ang Biblia. Si Tomas, wala. Ibig sabihin, absinos. Absinos. Mahilig mag-absent. Kaya, ano nangyari? Puno ng pag-alinlangan. Maniwala ako. Nagkatipon sila uli. Sumama. Sunod si Tomas. Sabi nga, sige nga, tingnan ko kung lumitaw uli ang ating mahal na Panginoon. Bahal biglang lumitaw sa gitna. Nagpakita. Sabi, Tomas, huwag ka mag-alinlangan. Halika, yung kamay mo, ilagay mo sa aking daliri. Nabutas ng pako at sa aking tagiliran. Halika, isulat, ihawak mo. Kasi nag-alinlangan ka eh. Nung hinawakan niya, sabi niya, my Lord and my God. Ang Panginoon Diyos at Panginoon at Diyos ko. Sabi ng mga iglesia,
Hindi yan totoo sinabi ni Tomas na Panginoon at Diyos ko si Jesus Christ. Nagulat lamang siya. Tingnan mo. Tingnan mo, binabaluktot ang katotohanan. Ewan ko sa mga iglesia na to. Ano bang nakain ninyo? May Biblia kayo, hindi naman pininiwala. Hindi, itapon na ng Biblia ninyo. Di ba? Huwag na kayo magbasa. Huwag na kayo magdala ng Biblia eh. Hindi naman tinuturo yung nakasulat dyan. Tinuturo niya, kalahati lang. Pag sinabi ni Jesus Christ ay tao lang, totoong katotohanan, pero kalahati. Dahil si Jesus Christ, Diyos at tao. Diyos talaga katawan tao. Pag sinabi mo tao lang, kalahating katotohanan. Kaya sinabi ni Tomas, my Lord and my God. Sabi ng iglesia, hindi nagulat lang yun. Nagulat. Pero pag sinabi sa Biblia, si Tomas nagulat. Kaya sinabi, my Lord and my God. Kung nagulat yan yun, kung nagulat yan, hindi sinabi ng my Lord and my God. Kung nagulat yan, ang sinabi yan, my gosh. Parang na modernong panahon na si Thomas. Kung nagulat yan, my gosh! Kaso my Lord and my God hindi nagulat yan. Kumbisido siya na yung kanyang pinagdududahan, Panginoon at Diyos. Hallelujah! Praise the Lord! And the Word of God confirms that Jesus Christ is the Almighty God. And there's only one Almighty God. Isa lang ang Diyos na makapangyarihan sa lahat sa Biblia. There's only one Almighty God. Isa lang ang makapangyarihan sa lahat. Sino yan? God the Father. Diyos na Ama. Yun lang ang makapangyarihan sa lahat. Si Jesus Christ makapangyarihan sa lahat. Ibig sabihin, siya yung Diyos na Ama. Palakpakan natin, mga Panginoon. Amen? Aywan ko ba sa inyo? Nasa kama ka na. Pumunta ka pa sa sahig. Andito ka na sa totoo. Pumunta ka pa lang sa si Kristo tao lang. Nakakatakot yan. Hallelujah, praise the Lord. Kaya nga, ang linaw na binasa natin kanina, John chapter 6, verse 66, many of the disciples draw back in following the Lord. So shall be in the end times. Dahil masyado nang mabigat ang nangyayari sa mundo, sabi, may iba tatalikod. Tatalikod na in the sense na they will obey the agenda of the Antichrist. They will believe. Kaya huwag kang maniwala, huwag kang susunod kahit sa isip mo lang. Huwag kang magsusunod sa mga agenda ng Antikristo sa huling panahon. Do not believe. Kahit sa isip mo lang. Dahil ang Diyos mo, nababasa lahat ang isip at puso natin. Alam niya lahat. Ano nasabi ni Shadrach, Meshach, Abednego sa harapan ni King Nebuchadnezzar? Si Hari Nebuchadnezzar is the foreshadow of the Antichrist in our time. Foreshadow. Siya po yung tipo ng Antikristo sa huling panahon. King Nebuchadnezzar. Lahat ng tao sa kanyang kaharian sa buong mundo ay pipilitin lumuhod sa kanyang imahe. Yeah, you know the story? Bago na ituloy yan, kaya na-read. The book of Daniel, chapter 3, verse 7. Daniel 3:7. Kaya sa oras na iyon, pagkarinig ng buong bayan ng tunog ng korneta, ng plauta, ng alpa, ng samboku, ng salterio at ng lahat ng sari-saring panugtog, lahat na bayan, mga bansa at mga wika ay mga patirapa at mag-isamba sa larawang ginto na itinayo ni Nabucodonosor na hari. Amen. Malakpakan natin, mga Panginoon. Ganon na ganon ang Antikristo sa huling panahon. Hari Nebuchadnezzar ay forsado. Pag sinabi forsado, anino ng Antikristo sa huling panahon. At yung panahon na yan, ito na, panahon natin. Lahat luluhod sa kanyang ginawang gintong imahe. So now time, ganun din. Ginto ang aakit sa mga tao. Dahil pag hindi ka susunod, you cannot buy and sell anymore. Hindi ka naman kanap buhay. So, that is gold. Yun ang gagamitin niya, ginto, material. Ang gagamitin niya para lahat ng tao susunod sa kanya. Pero dito sa katotohanan, alam na natin,
Hindi tayo nabubuhay sa material. Nabubuhay tayo para sundin ang kalooban natin, mga kapatid. Yung material, kusa lang sumusunod sa atin. Amen ba? Kusa tayo, pinagkakalooban ang kailangan natin. Amen ba? Kusa tayo. Bakit? Yun ang plano, yun ang programa ng malapit sa Biblia. Kusa kang ibibigay sa'yo. Ang araw-araw na kailangan natin, kusa niyang ibibigay. Basta tayo'y naglilingkod, sumusunod sa kanyang banal na kaloob. Lahat, tinilit lahat. Kung basahin mo lahat yan, pag hindi ka luluhod sa imahe ni Nebuchadnezzar na pinagawa, papatayin ka. Same is true in our time. Dahil ang araw, pag hindi lahat susunod sa Antikristo, pupugutan lahat ng ulo. Those who don't worship the image of the beast. Ano ang image of the beast sa ating panahon? Pag sinabing image of the beast, yung mga kampo ng Antikristo na mag-utusan niya. Hindi naman sa lalantad Nagtatago lang siya Pasekreto lang siya. Pero kinukontrol niya. Marami siyang tao sa mundo. Ang tao mo dyan, the image of the beast. The implementer of the agenda of the Antichrist, they are the image of the beast. Yung tagasunod niya, ang mga tao utusan. Pag hindi ka sunod, you will be beheaded. Pupugutan ka, papatayin ka. Ganun na ganun, Nebuchadnezzar. Pero ano nangyari doon sa tatlong anak ng Diyos, Shadrach, Meshach, Abednego? Nung lumuhod lahat ng tao sa kaharian ni Haring Nebuchadnezzar, yung tatlo, hindi lumuhod, nanatiling nakatayo. Amen? Dapat ganun din tayo. Manatili kang tumayo sa salita ng Diyos during the reign of the Antichrist. Dahil ang Diyos mo, alam niya ang ginagawa mo. Kahit buhok natin, alam niya. Ibig sabihin, lahat nangyayari sa iyo, alam niya. Nasa panganib ka, alam niya yan. Puputiktahan ka niya pag ikaw tumatayo sa katotohanan. Amen? Di ba? Hinuli yung tatlo. Hinuli. Dahil hindi lumuhod. Ganon na ganon sa panahon natin. Pag hindi ka susunod sa agenda ng Kristo, huhulihin ka. Yan ang programa nila ngayon. Lahat huhulihin, ikukulong. Then, after the rapture, lahat papatayin pag hindi ka susunod. Pero bago mangyari yan, mahal, dadagitin, iglesia ng ating malapit. Gaano nakalapit? Gaano nakalapit? Nandiyan na lahat gaano kalapit ang pagdagit ng mga banal. Kaya hindi tayo magpatumpik-tumpik. Kahit may pagsubok, tuloy tayo sa pagpupuri sa ating mahal na Panginoon. Amen? Hinuli yung tatlo. Tinapon doon sa hornohan na napakainit. Pero ano nangyari? Yung tatlo, naglalakad sa apoy. Yan ang istorya dyan. At tatlo, nung sumilip si King Nebuchadnezzar, di ba tatlo lang ang ating itinapon sa hornuhan, bakit sila naging apat? Sino yung pang-apat? Diyos sumama sa kanila. Ganon sa Biblia, pagtatayo ka sa tama, hindi ka pababayaan, sasamahan ka ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah! Praise the Lord! Kaya, mahalaga ang decision natin. Your decision is very important in following the Lord. You have to decide, your decision must be in accordance with the Word of God. Dapat ang mag-desisyon natin ayon lamang sa salita ng ating mahal na Panginoon. Kasi mag-desisyon mo ganyan, isang tiyak na bagay, hindi ka pababayaan ng ating mahal na Panginoon. Amen? Hallelujah! Praise the Lord! Mahal na pastor, nangangaral, inimbitahan ng isang milyonaryong pastor, milyonaryong tao na marami siyang pastor na mga kanyang sinisweldohan at that time. Inimbitahan natin mga pastor para magsalita sa harap kasi maraming pastor na sa salita kasi milyonaryo nga siya. Ang ganda ng lugar niya, condition. Then he has a lot of pastors, mga hired pastor. At nagsalita, mga pastor, ito si Don, pinagpala ito, talagang ano to, maka-Diyos to.
At ang Diyos ay Ama, Anak, Espiritu. Palakpakan. Ang Diyos ay Ama, ang Diyos ay Anak, Diyos Espiritu. Ayan ang kailang pangaral yun. Palakpak naman si Don. Don, ba yan? Don Moen ba yan? Hindi. Hindi Don Moen, ha? Hindi ko nabanggitin ang pangalan. Kaya nabanggit ko yan noong araw. Tinawag, Pastor Almeida, kayo naman magsalita. Salita man ang pastor. Isa lang ang Diyos. Ang Ama, Anak, Espiritu, walang iba, si Jesus Christ. Umakit si Don, inagaw ang mic, kaya mala pastor, inagaw. Inagaw. Mala pastor, ibang klase, mala pastor. Kahit sino, kahit Don ka pa. Basta ang katotohanan, hindi ko yan babaguhin. Hallelujah! Praise the Lord! Yan ang tunay na lingkod ng Diyos. Ito naman mga pastor doon, because of money, sige na nga, 3 lang Diyos, kasi maraming pera, bibigyan eh. Milyonaryo eh. May-ari ng mining corporation lang yaman. Kaya mga pastor, binubula-bula si Don. Di nagbabasa ng Biblia. Sa Biblia, masama mangbola. Dapat katotohanan lang ang sasabihin mo. Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord! Amen? Sa sunod, basahin natin. Kasalanan niya mambola. Kailangan katotohanan lang ang sasabihin. Nandiyan sa aklat ng Jude. Basahin na nga lang natin para malinaw. Jude chapter, isang chapter lang yan. Jude, ang bago mag-revelation yan po, ang aklat ni Jude. Yan. Yan, nakita niya na? O yan, yan. Jude chapter 1. Isang chapter na yan. 14 hanggang 16. Pakibasa. Sulat ni Judas 14 hanggang 16. Ang mga ito naman ang hinulaan ni Enoch na ikapito sa bilang mula kay Adam, nagsabi, narito, dumating ang Panginoon na kasama ang kanyang mga laksa-laksang banal upang isagawa ang paghuhukom sa lahat at upang sumbatan ang lahat ng masama sa lahat ng kanilang mga gawang masasama na kanilang ginagawang may kasamaan at sa lahat ng mga bagay na mabibigat na sinalita laban sa kanya ng mga makasalanang masasama. 16. Ang mga ito'y mga mapagbulong, mga madaingin na nagsisilakad ayon sa kanilang masasamang pita at ang kanilang bibig ay nagsasalita ng mga kapalaluan na nagpapakita ng galang sa tao dahil sa pakikinabangin. Ayan, masasama palang tawag dyan. Having men's persons in admiration because of advantage. That is flattery. Pambobola. Binubula na yung tao para lang sa makatanggap siya. Di ba? Parang yung mga nasa katotohanan. Pumunta sa walang katotohanan. Sabi, ito lang katotohanan. Alam niya, di katotohanan yun. Because of material. Ha? Ito lang katotohanan. Mantala alam niya katotohanan. For what reason? Para sa katatanggapin niya. Matila mo? Pagpapalit mo ang katotohanan sa mga bagay na pansamantala. Hallelujah. Ito sa Biblia, ang tawag niyan daw masasama. Having men's person and admiration because of advantage. Nagpapakita ng paggalang. Sabihin, flattery sa Biblia, flattery, pambobola. Hindi totoong sinasabi. Ang tangos naman ng ilong mo. Hindi naman matangos. Kasi, gusto niya kasi bigyan siya ng bayad. Ang tawag dyan, flattery. Yan sinasabi dyan. Amen ba? Amen ba, mahal? Oh. Nagpapakita ng galang sa mga tao dahil sa pakinabang. Ang tawag po dyan, masamang tao raw yan. Hatulan daw ng Diyos. Kaya natin mga pastor, porque ba milyonaryo yung may-ari ng simbahan at binibigyan natin sa salita, hindi sabihin ng katotohanan, hindi ganoon mga pastor. Lahat ng mga pastor doon, lahat binula si Don. Pag tayo mga pastor, isa lang ang Diyos.
Ama, Anak, Espiritu Santo, isa lang. Inagawan naman na pastor ng mic ni Don. Kahit piso hindi binigyan, umuwi. Mga pastor, naglalakad, umiiyak, nagpupuri sa ating mahal na Panginoon. Anong sabi mga pastor? Umiyak ako sa kagalakan na ako'y naging kabahagi ng kahirapan ng ating mahal na Panginoon. Kasi pagdala mo ang katotohanan, maraming magagalit sa iyo. Pero yung mga usig sa iyo, ipapahiya bandang huli. Hallelujah! Praise the Lord! Ganyan ang Diyos. O ano nangyari? Bandang huli? Yung Don, naabutan ko. Yung bagong save ako, naabutan ko si Don. Natutulog naman sa pastoral house. Bakit? Lahat ng kayamanan, bumagsak. Hallelujah! Praise the Lord! Ang mga pastor, puro ng pag-ibig. Inaruga, binigyan. Binibigyan ng pagpapala, araw-araw. Samantala, yun ang nagpahiya sa mga pastor. Inagaw yung mic habang nasilita ang mga pastor. Dahil ang sabi ng mga pastor, isa lang ang Diyos, ang Ama, Anak, Espiritu Santo, si Jesus Christ. Samantala, lahat ng pastor doon, iba ang Ama, iba ang Anak, Espiritu Santo. Yun ang gusto ni Don, dahil yun ang kanyang doctrine. Pero dahil may tumayo sa katotohanan, na-convert ang Don. Amen? Bandang huli, na-convert. Bagaman, tag-usig siya sa una, pero bandang huli, na-convert siya. Yung naghirap na siya, doon pala siya na-convert. Diba? Di ba, di mawala yung kayamanan mo sa lupa. Basta, ang kayamanan mo sa langit, wag lang mawala. Huling talata, Ezekiel chapter 2, verse 7. The singers natin, kindly prepare. Chapter 2, verse 7, Book of Prophet Ezekiel. Dito po sa Ezekiel, Kapitulo po 2, ang talata po ay 7. At iyong sasalitain ang aking mga salita sa kanila, sa didinggin o sa itatakwil man, sapagkat sila'y totoong mapanghimagsik. At iyong sasalitain ang aking mga salita sa kanila, sa didinggin man nila o hindi. Yun ang meaning. Whether they hear it or not, speak the word of God. Hallelujah. Yan ang aturo sa atin. Hallelujah. Amen? Sabagat sila ay totoong mapanghimagsik. Ang mga tao palang hindi sumusunod sa salita ng Diyos ng tao sa Biblia, rebellious people, mapanghimagsik. Saan? Sa Diyos. Pag hindi tayo naniniwala sa salita ng Diyos, hindi natin sinusunod, hindi natin pinamumuhay, ang tawag sa atin ay rebellious people. Pero dito katotohanan, tayo po ay masunurin. Kaya ang tawag sa atin, holy people of God. Amen? Pinagpala kayo. Kahit na may mga trials tayo, inamahal, tayo'y masunurin. Hindi tayo na-discourage. Tayo'y masaya. Bakit? Alam natin ng Diyos natin, kaya mag-provide ng kailangan natin. Ang ating anniversary, church anniversary, 29, church anniversary, this coming April 16, wala po tayong hawak kahit piso. Pero, inumpisa na natin, mag-ayos. Wala tayong hawak ha? Bakit? Sabi ng Biblia, the just shall live by faith. Ganyan ang gusto mo na Panginoon. At napatulayan naman natin totoo. Dahil lahat ng binigay sa atin sa lugar na ito, wala tayong hawak. Ang Diyos lahat ang nag-provide. Nanampalataya lamang tayo. Amen? Kaya mga dumadaan ng mga trials, dumadaan kayo ng pagsubok, be strong and take courage. God will bless you. Just continue following the Lord. Kahit na nasasaktan ka, patuloy ka lang. Dahil ang sumusunod sa kalooban ng Panginoon, uusigin talaga ng Antikristo. We will be persecuted by those who are rebellious to the words of God. We will be persecuted. Pero, magtatagumpay tayo. Nobody can defeat the church of the living God. Pagpapala, madali lang yan. Marami sa atin pinagpala. Hindi naman natin hinanap yan. Dahil ang Diyos napakabait. Pag inuna mo siya, lahat ng bagay na gusto mo, kaya ibigay ng Diyos. Hallelujah! Praise the Lord! Habang tayo maawit sa ating mahal na Panginoon. Holy us, we sing the song. The light.
habang awiting ito, wala nang narration. As we sing the song, The Light, mahal, ang ating liwanag, ang ating malapit. Nandito tayo sa mundo ng kadiliman, but we have the light, Jesus Christ, the light of the world. Habang inawit natin, awitin ito. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Darkness closing around me. I was alone with my fears. I felt so empty and so deserted. I was confused and unsure, but you came with your light, leading me out of the darkness, letting me see how to live, teaching me love, how to love. Now the darkness has gone away, because you give me your light tonight. Magpuri tayo habang tayo mawit sa ating mahal na Panginoon na mahal. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Darkness closing around me. I was alone with my fears. I was so empty and so deserted. I was confused and unsure, but you came with your light, leading me out of the darkness, letting me see how to live, teaching me love, how to love. Lord, hallelujah. Thank you, Jesus. Has gone away, because you give me your light today. But you came Lord, hallelujah. with your light, leading me out of the darkness, letting me see how to live, teaching me love, Hallelujah, hallelujah. how to love. Now the darkness has gone away, because you give me your light today. Dali natin na mahal. Bago natin ang awiting ito, manalangin mo tayo sa pagsisisi. Saan mo man dalhin ang buhay ko? Awitin natin ito. Manalangin mo tayo, mahal na Panginoon. Minsan kami nagkukulang sa iyo. So nagdalan, Pastor, linisin mo kami lahat. Mahal na Panginoon. Bigyan mo kayo malaking panampalataya at pag-ibig sa inyo, mahal na Panginoon. Forgive our sins, O God. In Jesus' name. Hallelujah! In the name of Jesus. In the name of Jesus. Gawin natin panalangin ang awiting ito habang inawit natin. Saan mo man dalhin ang buhay ko?
makahingi sa'yo. Ano man ang gawin sa buhay ko, ako'y susunod sa'yo. Alam ko ang aking katahaki, di man madali aking susubukin. Alam kong ika'y naghihintay sa akin, pagpapahingain sa iyong piling, pagpapahingain sa iyong piling. At sasabihin Magpuri tayo, minamahal. Let's worship the Lord. Oh, hallelujah, my Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Sa simula, sa'yo'y nakita ko buhay at pag-asa. At ako'y may buhay na walang hanggan. At ako'y may buhay na walang hanggan. Sabihin mo man aking susundin, lahat ng iyong pagkabalati. Akin itong pagyayamanin, pagkat mahal ka sa akin. Dumating man ang suliranin, alam kong ikaw ang piliin. Di nakita mong himala sa akin, o Diyos, ika'y mapupurihan. O Diyos, ika'y mapupurihan. At sasabihin mo ang kabutihan mo. Ikaw, Diyos, na sa simula, sa'yo'y nakita ko buhay at pag-asa. At ako'y may buhay na walang hanggan. Sasabihin mo ang kabutihan mo. Ikaw ang Diyos na di nagpapabaya. Yes, Lord. Mula pa sa simula, sa'yo'y nakita ko buhay at pag-asa. At ako'y may buhay na walang hanggan. At ako'y may buhay na walang hanggan. Sabihin mo ang aking Magpuri tayo minsan pa. Hallelujah, masarap magpuri sa ating mga Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. May Jesus, hallelujah. At mahal ka sa langit. Dumating man ang suliranin, Ang ginawa, my Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Nakita mo'y mala sa akin, ang Diyos ika'y mapupurihan. Ang Diyos ika'y mapupurihan. Ang sasabihin mo ang kabutihan mo. Ikaw ang Diyos na di nagpapabaya. Mula pa sa simula, sa'yo'y nakita ko buhay at pag-asa. At ako'y may buhay na walang hanggan. Sasabihin ko ang kabutihan mo. Ikaw ang Diyos na di nagpapabaya. Mula pa sa simula, sa'yo'y nakita ko buhay at pag-asa. At ako'y may buhay na walang hanggan. At ako'y may buhay na walang hanggan.
Magpuri tayo sa ating mga Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Brother Jesus. Thank you, Brother Jesus. Thank you, naman, O God. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, naman, Jesus. Hallelujah. Berikan pada Panginoon. Haleluya. Jesus, hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord. Salamat, Lord. Salamat, Panginoon. Thank you, Lord Jesus, for touching our hearts, for guiding us, for being with us. Thank you, my dearest Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. Pinagpala kayo, maging sa ating mga webcam viewers. Pinagpala ka, magpatuloy ka hanggang sa dulo, hanggang sa araw ng pagbabalik ng ating malapay noon. Magpapatuloy lamang hanggang sa wakas, sila ang maliligtas. Hallelujah. 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 Manalangin tayo. Ano bang kailangan ninyo? Buhay ang ating mahal na Panginoon. Walang imposible sa Kanya. Kaya niya gawin lahat ng bagay. Believe in His Word. Believe the power of the Lord Jesus Christ. Hallelujah! Ilagay yung mga kamay sa mga ulo. Maging webcast viewers, gagaling kayo kahit anong klaseng sakit. Kahit anong klaseng problema, kaya lutasin. Manampalataya ka sa Diyos na buhay. In the name of Jesus, there is salvation, there is healing, there is solution to problems. In the name of Jesus. Ilagay mga kamay sa ulo na may sakit. Kung wala na kami sakit, tas ang dalawang kamay, mga problema, pananalapi, kabuhayan, buhay ang malapi. Kaya ka suplayan, kaya ka i-bless ng ating malapay noon. Hallelujah! Dakilang Ama sa langit, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa matamis na pangalan ng aming mahal na Panginoon Jesus, sunang dalangin namin ginagalang, mahal na Pastor. Paggalingin mo lahat na may sakit sa oras na ito, ay makapatiran na nandito, maging sa mga nanonood. Pagalingin mo sila. Sa pangalan ni Jesus, mga problema ikaw malutas. Pagpalain mo sila sa lahat ng kailangan ay pagkalubos sa malang kaparaanan. In Jesus' name. In the name of Jesus. Ang sinasaway lahat ng kaaway, demonyo ng cancer, leukemia, diabetes, mga takot, papalinlangan, kahirapan, lumayas ka, and then, malak ng Diyos, in Jesus' name, be healed, in the name of Jesus, from the soul, in the name of Jesus, hallelujah, be blessed in Jesus' name, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Naniwala ba kayo magaling na kayo? Naniwala ba kayo pinagpala kaya? Kasi kamay, naniniwala. Tinanggap mo na. Hallelujah! Sabi ko tayo tatlong beses. Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Puri natin mga Pinoon. God bless you, minamahal. Tayo sumupo muna sandali sa ating mga announcement. Wala po tayong special offering sa Friday na, saka sa Sunday. Minamahal at ang ating palambahan tuloy-tuloy every Wednesday, Friday, and Sunday. Mahal, babalik mga Pinoon, araw ng pagkakatipon ng mga banal. Sabi ng Biblia. Bakit pagkakatipon ng mga banal? Kasi nagiging banal ang mga Kristiyano, naging perfect ang mga Kristiyano habang nagkakatipon. Amen ba? Hinamahal? Kaya babalik sa pagkakatipon, sapagkat lahat ng Kristiyano pa nagkakatipon ay nagiging perfect, nagiging lubusang banal. Puri natin mga Panginoon. At
ang ating mga Bible study. Bukas may Bible study tayo doon sa Bukawe, Bulacan. Beloved Mami Fe, San Pedro. Doon po ating gawain. Bukas, Bible study lang. Ang dami po nababautismohan doon. Pati mga bata doon, nagbabautismo sila. Ang dami mga bata. Siguro more or less mga 20 children were baptized in the name of Jesus doon sa Bukawe. Sabi ng Biblia, huwag mo pigilan ng mga bata lumapit sa akin, sabi ng mga Pinoon, sapagkat ang katulad nila ay katulad nila ang karya ng Diyos. Di ba? Marami mga bata doon. Puri ng mga Pinoon. Then marami pa tayong Bible study. Then mayroon pa tayong mga bubuksan ng mga Bible study. Yun ang mahal. At Loben, Candaba, muli babalik natin ang gawain doon dahil yun naman ay marami ng revelation. Nung una pa, mga ilang taon pa nakalipas, marami ng kapahayagan na binirik yung gawain doon. Medyo nakalimutan ko lang, pero kasi hindi man tayo nagpatigil ang gawain doon, hindi natin pinatigil. Dahil at sabi ng mga pastor, huwag itigil ang gawain, kahit saan ang gawain, huwag itigil. Unless na ayaw na nung mga nandoon. Pero hindi naman pinatigil during the lockdown ng araw, ay kay medyo na mahigpit doon, kaya natigil. Kaya dito sila nagsasamba. Pero ang dami ng kapahayagan na ibabalik yung gawain doon. Kaya time na siguro maibalik natin. Kasi para yung mga ililigtas pa doon, at sa yung mga kapatiran hindi nakakasamba, ay makabalik. Para pagbalik man na Panginoon, makasama lahat na ating kapatiran. Amen ba? Ano mahal? Ayun po ang layunin. Kaya, beloved Sister Reyes, nandito kanina, siguro may pupunta dyan sa inyo para maayos po yung asap, as soon as possible, mabuksan po yung gawain muli doon sa Candaba. Dahil hindi po yung gawain natin. Yan po ni-reveal mismo ng ating mahal na Panginoon. Amen? Pinahayag yan. Pinahayag na ibinilikta rin yung gawain doon. Pero hindi po tayo, ako nakalimutan ko. Kasi mga kapatiran natin, nawili na po yung iba, dito na sila. Maganda man yung dito tayo. Pero maganda po yung mayroong gawain din doon para sa yung mga hindi nakakasamba, alang-alang sa mga hindi nakakasamba. Amen? Kasi mga kapatiran natin, most mga kapatiran doon, marami mga sasakyan na po sila. Pinagpala po ng kapatiran natin sa Candaba nung lockdown. Habang nag-lockdown, nagkaroon sila ng mga bagong sasakyan. Di ba? Ang dami pinagpala sa atin kapatiran during lockdown. Kaya wala posible naman pa yun. Hindi nga tinitingnan naman natin yung sitwasyon. Lockdown, ano yan? Kaya kapag palain. Anytime, anywhere. Di ba? Wala siyang pinipili. Basta ikaw lamang ay magsumikap, maglingkod sa ating mahal na Panginoon. Kaya yun lamang, God willing, we will be opening once again ang gawain po sa Candaba. Dahil nireveal po yan. Nireveal po yan. Kaya ibabalik yan doon para siguro marami pang liligtas manapin doon. Then, mga kapatiran hindi nakakasamba, iba walang sasakyan, para po maano po yung gawain doon. Naman. Konting sakripisyo lang po. Medyo tulong-tulungan natin kasi hindi naman po gawain ng tao yan. Gawain natin manapin doon. Then, thank you in advance sa ating mga kapatiran na willing po na mag-sacrifice konti para po mabuksan. Salamat sa inyo pagpalain kayo ng lubusan na ating mga Panginoon. At para po marami pa tayo marami pang makarinig na salita ng Diyos sa lugar na yan. At marami pang maligtas. Ay, kapatiran naman, makapagpatuloy din yung iba. Amen ba? Na mahal? Sabi nga ng Biblia, kaya tayo niligtas ng Diyos, isa sa mga layunin, para iligtas naman ang iba. Amen ba? Na mahal? Kaya ang ating gawain, tuloy-tuloy po yan. Ating webcast, tuloy-tuloy. So, nang tulalangin ating nagkalang mahal na pastor. Tayo dumako na sa ating pansamantalang paghiwalay. Beloved Brother Romy Villamor, sa ating closing prayer, puri natin manapin. Tumayo na po tayo sa ating pansamantalang paghiwalay. Hallelujah. Praise the Lord. God bless you po, beloved Opi. Tayo po'y manalangin sa ating pagtatapos. O dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat ang mga banal, maraming salamat po, mahal Panginoon, sa hallelujah, sa banal na mensahe na dinala ng aming mga ngaral, mahal Panginoon. Hallelujah. Ngunit bago ang lahat, mahal Panginoon, ako'y nagpupurit pasalamat. Hallelujah. Sa iyong paggabay, mahal Panginoon. Hallelujah. At sa hapong ito, mahal Panginoon, sa magandang panahon pinagkaloob mo sa amin. Hallelujah. Sa mga awiting spiritual, sa joyful songs, solemn songs, mahal Panginoon.
Hallelujah. Sa buhay na patotoo, mahal na Panginoon, sa pagbibigay. Hallelujah. At sa mga awitin ng Jesus Finest Generation Choir, mahal na Panginoon. Maraming salamat po, mahal na Panginoon. Hallelujah. Sa inyong banal espiritu, mahal na Panginoon, kalakasan namin sa paglilingkod sa iyo. At sa banal na salita na yung dinala ng aming mga ngaral, mahal na Panginoon. Maraming salamat po, mahal na Panginoon. Hallelujah. Karagdagang kalaman namin sa paglilingkod namin sa iyo at sa aming pag-uwi, mahal Panginoon. Hallelujah. Samahan mo po kaming muli, mahal Panginoon. Hallelujah. At dalhin sa aming tahanan na ligtas itong aking samudalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. In Jesus' name, amen. God bless you, minamahal. We love you so much. There is Jesus loves you more.